Hi mommies! Welcome to my channel. So for today, pag-uusapan natin yung tungkol sa nag-message sa akin. Tinatanong niya kung pwede daw bang uminom ng gamot ang isang breastfeeding mom. Madalas akong nakakakuha ng messages katulad nito, kaya gumawa na ako ng video. Ang kadalasan na tinatanong sa akin is yung mga merong sipon, may ubo, mga ganon. So in this video, isi-share ko sa inyo yung tungkol sa mga na-research ko mommies ha. Na-research ko, hindi po ako doctor, and based from my experience. It's still best for you guys to consult your doctor. Okay, una sa lahat, kailangan mo bang itigil ang pag-inom ng gamot kapag nagbe-breastfeed ka? According sa nabasa ko, mommy, ang sabi doon, most medications naman daw are safe to take while breastfeeding. Hindi mo naman daw kailangan na i-stop yung pag-take mo ng gamot mo while you are breastfeeding, not unless it was recommended by the doctor to stop breastfeeding dahil baka maka-affect yon kay baby. Well, of course, again, mommy, if you are in doubt, it's always best to consult your doctor. Next, syempre, tatanungin nyo, ano ba yung mga gamot na pwede at safe para sa pag-breastfeed ko para hindi maapektuhan yung anak ko? So, una, which is karaniwan na tinatanong sa akin, is about dun sa mga gamot para sa cold, sa flu, at saka sa ubo. So, according sa nabasa ko, mommy, safe naman daw na inumin yung mga gamot na yon, basta iiwasan mo lang yung gamot na merong content na pseudoephedrine, yon. Okay, ewan ko kung tama yung pagkaka-pronounce ko. Ililink ko na lang dyan para makita nyo. Iiwasan nyo daw yung kahit na anong gamot na pang ubo, pang sipon, at saka pang flu na merong ganitong content. Pero alam niyo, mommy, di ba? Yung mga ubo, sipon, at saka flu, pwede naman yan mawala kahit hindi tayo uminom ng gamot. So, siguro, mas maganda na itiisin na lang natin para maiwasan natin yung pagdadoubt natin, pag-aalala natin na baka kung ano yung take ni mommy na take ni baby na gamot from dun sa iti-take natin na medication, ganyan, baka maka-apekto kay baby, ganyan. So, pwede naman na mag-home remedy na lang tayo, i-rehydrate natin yung mga sarili natin, uminom tayo ng lemon water, mga ganon, pero not too much, ganon. So, para maiwasan natin na mag-alala pa. Not unless kailangan natin mag-take na ng antibiotic dahil baka may infection na nga tayo. So, yun syempre siguro kailangan mag-take na tayo ng gamot doon. So, which brings me to antibiotics. Safe ba to take ang antibiotics? From what I've read, mommy, oo naman daw. Safe naman daw ang antibiotics dahil they are fighting infection. Syempre, para maging healthy si mommy, kung kailangan niyang mag-antibiotic siya, syempre. Pero, dun sa tanong na kung safe ba, according to what I've read, it is safe. And syempre, yung antibiotic, yung doctor naman magpe-prescribe sa'yo. So, you have a chance to ask the doctor kung pwede ba sa'yo bilang breastfeeding ka. Although, meron ako nabasa doon na may mga ibang antibiotics na nakaka-change ng panlasa nakaka-change ng lasa nung breast milk ni mommy. So, baka po pwedeng i-shift ng doctor sa ibang antibiotic. Ganyan. Meron din naman daw yung ibang antibiotic na pwedeng makapag-cause ng pagiging drowsy kay baby. Ganon. So, depende lang din yan. Lagi nating i-mention sa doctor natin na we are breastfeeding at sila mismo ang makakapag-prescribe sa atin which antibiotic is good for us. Para naman sa painkillers, mommy, yung ibuprofen at paracetamol, safe naman daw yon basta wag mong iti-take yon ng sabay. At iiwasan daw natin yung pag-take ng aspirin while we are breastfeeding. Para sa worm treatment, safe naman daw yung mga gamot for worm treatment. Next is para naman dun sa sore throat. Pwede ka daw mag-take ng lozenges and you can also gargle. Iwasan mo daw yung mga gamot na may content na iodine. Para naman dun sa mga gamot pang-allergy, mommy, nabasa ko doon na yung mga antihistamine na hindi daw nakakahilo are safe. And also, pwede rin daw yung mga nasal sprays or eye drops. Yung mga antidepressants daw, pwede rin daw na inumin yon, pero it's best pagka sabihin mo pa rin sa doctor mo na you are breastfeeding at siyang mag-a-advise sa'yo. So, ulitin ko lang, mommies, ha, these are just based from what I've researched from Google. It's still best for you to consult your doctors para maklarify nyo kung which is which talaga ang suitable para sa inyo. Okay, so nasagot na natin ano yung mga pwedeng inumin na gamot ng isang breastfeeding mom. So, siguro ang next na question ninyo is, ano naman yung mga bawal? So, actually, mommies, napakarami din yung mga bawal or hindi recommended, hindi suitable. Okay, yun yung pinaka
appropriate siguro na word. Hindi suitable para sa isang breastfeeding mom. Ito yun, ipa-flash ko dyan sa screen ko, mommies, kasi yung iba napakahirap po na tawag dito, i-pronounce. So, basahin nyo na lang po, nandyan po yung mga na research ko. And siguro mas maganda, mommies, try to educate ourselves too by also doing our own research, but it's best na magtanong na lang tayo diretso sa isang doctor para maging sure tayo kung ano man yung ititake natin na safe para sa atin. Okay, mommies, this time pag-usapan natin yung mga, sa tingin ko, useful informations from what I've read, okay, about a breastfeeding mom na nagtitake ng isang medication, ganon. So, number 1, halos lahat naman daw ng gamot na dumadaloy sa dugo natin, napupunta daw siya sa breast milk ni mommy, pero at low level lang daw yon, napupunta sa breast milk ni mommy na pwedeng maging affected si baby. Although, kailangan pa rin na itatanong natin, i-consult natin yung mga doctors natin para ma-sure tayo. Pangalawa, it's rarely recommended daw para sa isang mommy to stop a certain medication while breastfeeding. Unless siguro gamot yan ng mga pang-chemotherapy, ganyan, or yung mga talagang hindi na talaga pwedeng gamot para sa isang mommy dahil nga pwedeng maka-affect doon sa baby niya. Yung iba kasi daw na gamot, nakaka-change ng panlasa, nakaka-change ng lasa ng breast milk ni mommy, pwedeng nakakahilo para kay baby, pwede yung iba cause daw ng diarrhea, mga ganon. So, mommies, para sa akin, my takeaway dito sa topic natin ito, it's best to consult your doctor when you are in doubt. Pangalawa, kapag bibili ka, like sabi nga doon sa nabasa ko, okay lang naman daw yung mga pang-sipon, pang-ubo, mga ganon. Ngayon, kung nagda-doubt ka pa rin at sa tingin mo wala kang way para makapunta sa doctor, ganyan, pag bibili ka sa pharmacy, mommy, pwede mo naman itanong yon sa mga pharmacist kasi may knowledge sila doon kung pwede yon sa mga lactating moms, ganyan, or sa mga pregnant, ganon. And finally, mommies, katulad nga ng sinabi ko kanina, if sa tingin nyo, hindi naman as in cause for alarm yung nararamdaman ninyo at kaya nyo pang tiisin, it's still best na wag na lang kayo mag-medicate, gumamit ng mga pain relievers or gamot pang ubo, sipon, ganyan. But like I said, mommies, unless sa tingin nyo ay kailangan nyo na talang mag-antibiotic dahil nga feeling nyo is meron na kayong mas malala na yung nararamdaman nyo, mag-consult na talaga kayo ng doctor. Huwag nyo sayangin yung pang-consultation nyo na yon kung para naman sa ikabubuti mo at ni baby yon. Okay? And finally, mommy. So, mommies, kung tatanungin nyo ako, based from my experience, mommy, yes, nag-take naman ako ng gamot while I was breastfeeding my baby. Pero ako kasi yung tipo ng mommy na hindi mahilig mag-take ng gamot actually. More on, mag-take lang ako ng gamot kapag may nararamdaman akong masakit. I remember, nung time na ang tawag dito, nagpa-injectable ako noon. Tapos, ang naramdaman kong side effect noon is headache. So, nag-take ako ng pain reliever, mefenamic acid. Yun, nag-take ako ng mefenamic acid noon. So, once lang ako nag-take noon, and then my other time pa yata na nag-take ako ng paracetamol. And yun lang yung mga times na sa tingin ko nag-inom ako ng gamot nung time na nag-breastfeed ako. So far, wala namang masamang effect dun sa baby ko. And then, but considering the fact that hindi talaga ako mahilig mag-inom ng gamot. Kapag sinusupon ako nung buntis ako, more on, nag-honey lang ako, ganyan, lemon, ganon. So, yun, hot water, nagre-rehydrate lang ako. Yun lang po ang ginagawa ko para maiwasan kong uminom ng gamot. If nakatulong tong video na ito sa inyo, I hope you would like and subscribe to my channel. And makakatulong din ito kapag magko-comment kayo. And if you share this video to other moms whom you think na makaka-relate dito sa topic natin ito. Always think positive and choose to empower other mommies.